I think you can go. Mga kaisla, magandang araw po sa inyong lahat. So nandito naman tayo mga kaisla sa Station 3, sa tapat mismo ng docking area ng mga bangka at speedboat na mga kaisla. Pinapa-change namin yung foreign. So yan mga kaisla, kung napansin nyo po ay marami ditong tao. So isa po, ibig sabihin nyo mga kaisla, yung activity po kasi sa isla ng Boracay nung nakarang araw at saka kahapon po ay nag-umpisa yung habagat. Kahapon, so unti-unti silang bumalik dito ng mga activity kasi po activity doon sa Bulabog po, linipat na naman dito sa White Beach po. So yun po kasi mga kaisla, ang habagat po ay by next week pa yung babalik. Tapos yung sa kabila po kasi nag-amihan, kaya medyo malakas po yung hangin doon sa kabila, kaya medyo malon-alon doon sa kabilang area lang po sa Bulabog. Kasi po mga kaisla, pag malakas po yung amihan, ibig sabihin po ay malakas doon yung area na yon. Tapos yung activity, so yun po ay ibabalik nila dito sa Station 3 at doon din sa Station 1.
So napansin niyo mga kaisla, oh, ang dami doon mga ano do, mga ano po, mga flatboat at saka puting cottage po din po. So natin mga kaisla. So yung mga kaisla, nakikita mo yung parang bahay yon, yun yung puting cottage po na pinapuntahan ng mga turista natin na halimbawa na mag-activity po. Doon sila dadalhin. Mula dito sa store na to, tapos pipick up sila ng speedboat, tapos doon sila dadalhin po. So doon po yung activity na yun ay jet ski, yoip o banana boat, helmet diving, at saka parasailing po. Yun po yung ginagawa doon. So doon po kayo dadalhin. So yun mga kaisla, kasi ngayong umaga lang po na linipat yung ano yung activity dito. Tapos po ay ngayon po ay yung weather natin, kaninang madaling araw po ay malakas yung ulan. Tapos ngayon po ay umaga na to, lumabas naman yung araw na super init po. So yung weather natin mga kaisla, mainit ngayon. Tapos yung alon kalmado pa rin. So yun mga kaisla. So tayo po ay magsimula na maglakad mga kaisla. Tara! Mga kaisla, pag napansin nyo po na ganito yung mga tao, kasi pag once umaga na po ay madalang na yung naliligo, tsaka mainit. Tapos yung hapon, halimbawa mga alas 5:30, doon yung labasan ng mga turista natin. Kasi yun po ay hindi na masakit yung init. Ngayon po ay yung init kasi pag alas 8 pa lang, mainit na. Iba kasi yung init ng summer tsaka yung abagat mga kaisla. Kasi pag abagat po kasi, pag makulimlim, pag tapos biglang labas yung araw, sobrang init.
Yung napansin mga kaisla, yung dagat natin wala masyadong naliligo mga kaisla. Kasi yun nga mainit na. So maganda po maglakad mga kaisla. Mga 6 o'clock ng umaga. Kasi po ay tayo po ay tulog pa mga 6 o'clock. Except lang po kung mayroon tayong clean up. So umaga po tayo gumising. May social club ba? Day ano yung isang kayo? Nananak ko yung tao ko ako tataho na ako sa manapro. So mga kaisla, andito po tayo sa tapat ng Astoria Current po. So yung Astoria po kasi medyo may mga bisita din sila. So dito mga kaisla, yung turista natin dito sa malapit po dito sa ano sa Bihab. Good morning. Ay, walang ka mo? Ay, make sure. So nandito tayo mga kaisla sa tapat ng Bihab po. So malapit na tayo mga kaisla sa ano sa La Camila po. Dito po kasi sa La Camila mga kaisla. Ah, kahit umaga ka maligo po, maganda rin kasi po yung tagabantay sa iyo ng lifeguard. Kaya safety po yung area natin bawat may mga area sa mga swimming po ay may mga lifeguard tayo. Sa bangkas lang yung boundary. Oh. So dito po tayo sa tapat ng kanina.
Mga kaisla, mayroon po dito na sandcastle. So maaga pa natapos yung mga member. Ating can take ka. Ano na lang dala? May bayad din. Wait, tabi ka pa. Ano blender kayo, ma'am? Ano ka gabi sa mga I would, but I'm... So yun mga kaisla, dito naman po tayo sa ano, sa tapat ng Yunan Palm mga kaisla. So konti lang dito yung turista nila mga kaisla. So dito kasi mga kaisla, sa mga turista natin, gustong gusto nila na ibaon yung mga kasama nila kasi po malamig doon sa ano, sa ilalim ng buhangin, saka maganda yung ano, parang ganda yung pakiramdam pag naibaon ka doon, tapos yung ulo lang nakakalabas. So yun yung minsan kasi napag sanayan ng bisita na mapaglaro na ganyan yung style. Saka masarap talaga mga kaisla na ibaon yung katawan mo dito sa buhangin. Yung iba po kasi mga kaisla, yung halos di po na paglakad minsan, ay umaga pa lang na pupunta dito sa White Beach ng isla ng Boracay, pinabaon nila yung paa. Yun ba daw nakatulong sa paglalakad.
So iwan ko lang mga kaisla kung totoo yun kasi hindi naman akong psychologist na doktor. So yun naman yung napapansin ko na every morning po kasi na makikita mo may mga edad na binabaon nila yung paa nila hanggang tuhod. Tapos minsan may mga bata, ganun din yung style nila para mabilis tayong lumaglakad. So yun mga kaisla, nandito naman tayo sa tapat ng Newcos. Kos Hotel pala mga kaisla, sorry. Kos Hotel pala mga kaisla. Ito po ay maganda yung pag-sit up ng banig. Oh. Dito mga kaisla, maganda yung service yun. Yun yung sinasabi ko, pag magligo ka, pag ahon mo, may towel ka na binibigyan ng mga butler po. So mga kaisla, nandito po tayo sa Mandarin Bay. Yung Mandarin Bay at saka Hinanod Mention mga kaisla, makatabi lang po siya.
So mga kaisla, nandito po tayo sa tapat ng Inanod po. Diesel! Ikaw na! Diesel! Itong area mga kaisla sa Inanod po ay ito yung mahabang mga area na pinapaglagyan ng pitch bed po. Kasi malaki siya eh. Ang lawak ng area niya. Hmm.
So mga kaisla, kung napansin niyo po yung maraming bangka doon sa gitna. So doon po yung area ng snorkeling mga kaisla. So dyan po yung maraming isda dyan. Dyan po yung, yung mga turista natin nag-snorkeling. So dyan po yung maganda mag-snorkeling. Mababaw dyan mga kaisla. Ito mga kaisla, sa Henan Garden po ito. Medyo madami yung turista nila mga kaisla. Yan nga mga kaisla, kasi bukas po ay Friday ata. So by weekend po kasi mga kaisla, maraming turista na bakasyon by weekend po. Pag simula po kasi ng Friday to Sunday, so mayroong turista tayo medyo padami-dami po. Pero once pagdating ng Monday po, yun po yung uwian ng mga turista natin na check out. So hindi naman lahat ng turista na umuwi. So iba po nandito pa rin siya. Itong area mga kaisla, makapal yung mga niyog. Marami ditong niyog mga kaisla, kapal. Kaya maganda rin makaupo dito mga kaisla kasi medyo makulimlim. So napansin niyo mga kaisla, yung low tide po doon na. Tapos yung akyat niya mamaya ng high tide, dito lang siya mamaya mga kaisla. So hindi na po na malawak na hanggang doon. Kasi po ay hindi rin po araw-araw na high tide lang na gano'n yung time. So mayroon po ng daily, limbawa pag umaga yung high tide, gano'n din po siya. Pag hapon, gano'n din yung yung low tide. Minsan po, pag high tide naman yung hapon, yung umaga naman po ay low tide. So dito po tayo mga kaisla sa uptown na to. So napansin mga kaisla,
So mga kaisla, andito na po tayo sa Timol. So medyo may mga tao na rin mga kaisla. Dito tayo sa tapat ng Ipit. Ma'am, ma'am. Bibi. Ganito na mo yan. Okay, ready? Pakawag man to. Next. So mga kaisla, dito po kasi sa demo na to, mayroon na windbreaker mga kaisla. Yan. Pinahanda po sa hangin na bagat. Huling na ako pag pumatay. Ay mga kaisla, marami po nakaupo dun sa ibabaw kaysa sa nanligo po. Yan po ay medyo mainit na sa kanila. So nandito po tayo mga kaisla sa tapat ng Red Coconut.
Yun nga mga kaisla. Mainit na nga kasi yung iba may payong na. So mga kaisla, dito naman tayo sa tapat ng Crystal Sand. So halo yung turista ng mga gis ng ano natin mga isla ng San Crystal. Yung hinang San Crystal. Mga kaisla, about po sa nagtatanong, mayroon pong ship naman po yung mga bag pag once maligo. Tingnan mo yung mga kaisla. Ito po mayroon. Ito. So yan. So yun mga kaisla. So kailangan na natin na mayroong mga kasama naka-standby po sa area. Kung mayroon po kayong mga bag na importante. So mayroon naman po dito ng mayroon po tayong mga pulis. Yan po. Yan po mga kaisla. So mayroon naman tayong pulis na yung agwat ng area nila ay 100 meters na mayroon pong pulis na nakatambay po. So hindi po natin na talagang totally na iiwan yung bag. Kasi yung ating mga pulisan at saka sa LGU po, mga private security, ay hindi rin po kayo binabantayan lagi na bawat galaw nyo po ay binabantayan kayo kung maligo. So sa inyo rin po mga kaisla. So kailangan nyo lang po na once maligo po kayo, mas safety po na iwan nyo lang yung isang kasama nyo para yung mga bag po ay safety lahat. Tapos palit-palit lang po kayo para mas maganda po. So wala naman po dito na totally nangunguha po. So kailangan na natin na iiwan nyo yung isang kasama nyo. Tapos kayo po ay maliligo. Talagang mayroon po talagang may tao. Actually po kami po ay taga bantay din sa isla ng Boracay kasi yun nga volunteer lang tayo
So pwede natin i-report kung mayroong nangyayari o ano pa yun. So pwede natin po i-report sa kapulisan po. So dito po ay every 100 meters po mayroong mga pulis po nakatambay. Wash off. Ito mga kaisla, may mga turista tayong Korean po. Kailangan dyan, cellphone tayo. Basta may pura kayo na search eh. Kain. Kain. Ano ba? Ay, wala ma'am. Silik ka ma'am. So mga kaisla, so dito po tayo sa season 1 na dinadakingan ng mga bangka po na sa water sport. So ngayon po yung dinadakingan ng bangka ay diretso na sa buhangin. Tapos po wala lang ponton. Kasi po yung ponton iniwan doon sa kabila kasi yun mahirap hihilain. So ngayon po ay dito yung pangalawang activities area na gusto mag-docking or pumunta na sa laot. So dito po yun. So mayroong mga turista na mga plano mag-activity na kaisla. Ang takot ulit. Ay, ko yata yung cup. Ate na lang Why? What happened? Doon na tayo, sir. Mga kaisla. Para maka-reduce. So dito na po tayo sa kahoy na palaging tinatambayan ng mga turista. Ito po kasi walang ganong height. So marami nakatambay dito mga kaisla. Bakit dito madumi?
Sabi ng turista madumi. So, dahon kasi ng kahoy mga kaisla nakita niya. Madumi daw kasi yung dahon ng kahoy nahulog po kasi mga kaisla. Wow, you have 3 balls. Okay. Ball. Hanggang hapon na po ako nito. Gusto naman para silip ako. So ayan mga kaisla, walang sound dito yung maliit na bar. Minsan ba mga kaisla, nag-copyright po tayo kasi dahil sa sound. Ito mga kaisla, maliit ng bar na yan. Kaya mga kaisla, yung nakangaraw na malakas yung alon. So ito po walang bakas, normal na po siya. Kaya malaking tulong yung seawall na to mga kaisla. So malapit na tayo mga kaisla sa sa grotto po.
So itong club pa raw na bar mga kaisla. So wala pang guest na tumatambay po. So mamaya pa yung mga kaisla mga 4 o'clock na mayroong turista na nakatambay dyan. So ito mga kaisla, oh. So diba kahapon dumaan tayo dito, may mga turista na kumakain. So yun, oh, marami mga kaisla, 10, mga 30 tao nasa ibabaw at sa ilalim. Eh diba, talagang masarap yung pagkain niya mga kaisla. Uming picture na dyan. Crowd na lang. Dito bakit tayo doon sa grupo? Gusto ba niya? Oo. Yeah, background yung picture photo. So tingnan mo mga kaisla, oh. Diba normal pa rin yung bato. Tapos yung buhangin na to. Pero pag once na magamihan mga kaisla, ito po ay bumabalik dito. Yung buhangin na to. Tatakpan to yung bato mga kaisla. So dito po sa tapat ng grotto mga kaisla, medyo maraming turista na nakaupo. Yun po eh, dito po kasi may mga niyog na medyo makulimlim po. Nakarang araw po kasi mga kaisla, hindi ito maupuan kasi nga gawa ng high tide.
Go, go, Ram. Ram. Go. Okay, Rob. Coco. The sand, anak. Sinabi na don't touch eh. Please, do not touch anything po. Okay, Don't touch ha. Don't touch. Don't touch. Ram, lapit din. Yan. Zap, go. Go, Zap. No. Parang mas maganda pala na lang. Please. Stay here. The three of you. Okay. All of you there. Hindi ka kita dyan. Hindi ka kita dyan. Coco, follow. Just follow. So mga kaisla, hanggang dito na lang po tayo. So maraming salamat po sa panonood mga kaisla. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.